Kamusta mga kasikad and welcome back to my channel. Ako nga pala si Biker Sab na gumagawa ng mga bike reviews at mga videos na related sa bikes. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do consider to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos na nilalabas ko. So for today's video ay re-review natin ang MTB model from Trek at ito ay si Marlin 7 Generation 3 2024 model. At sa bidyong ito ay ibibigay ko sa inyo ang kanyang specs, ang kinabit na components, ang kanyang bigat at lastly ang kanyang price. So before we start ay ipipin ko sa upper part ng video ang previous model na Marlin 7 Generation 3 2023 model for easy comparison at reference. So without further ado, let's start the video. So let's start sa ating review. Starting sa kanyang frame. Alpha Silver Aluminum ang ginamit na material para sa kanyang batalya. Ito ay hindi lang ordinaryong alloy material at mas matibay ito compare sa ibang alloy frame na nakikita natin sa ibang brand. Semi-tapered pa ang kanyang head tube at smooth na rin ang pagka-welding nito. Internal na rin ang cable routing at ang dropper post routing nito. Boosted type na rin ang frame at for through screw na may sukat na 135 by 5 mm. So niretain pa rin nila ang mga mount para sa rack at kickstand. Sa color variant naman ay puro solid glossy paint at wala naman ako nakikita pa na gradient variant. Next is ang kanyang front suspension. RockShox Judy Silver ang kinabit rito. At ito ay solo air spring, so na-upgrade ang fork nito compare sa previous model na coil spring type pa. Meron na itong rebound adjust and manual or turnkey hydraulic lockout. Sa US version nito ay true axle na at sa Asian version naman ay quick release lang ang mount para sa kanyang front wheel set. At meron itong max compatible fork travel na 120 mm. Punta naman tayo sa drivetrain at unahin natin ang crankset nito. So ito ay 1x12 speed na drivetrain kaya wala itong front derailleur. At Halotech na ang bottom bracket nito at SRAM SX Eagle Dove ang model at sa crank naman ay SRAM SX na rin at merong narrow wide chainring at 30 teeth naman ang size nito. Next sa kanyang drivetrain ay ang gear set at mag-start tayo sa kanyang rear shifter na SRAM SX Eagle na 412 speed. At sa rear derailleur niya ay SRAM SX Eagle din na 12 speed at cassette type na ito at SRAM PG1210 Eagle ang model nito. Meron itong cassette ring size na from 11 teeth to 50 teeth at ito ay 12 speed na. Sa kanyang chain din ay SRAM SX Eagle na rin na compatible for 12 and 11 speed drivetrains. Sunod is ang kanyang brake set. So dito nagkaroon ng konting upgrade from previous 2023 model dahil Tektro ang brand na ikinabit at for this model ay Shimano na ang brand. At MT200 hydraulic disc ang model. Dual piston pala ang caliper nito at sa disc rotor naman ay Shimano na rin. Na merong 160 mm ang laki ng rotor both front at back at ang mounting nito sa hubs ay bolted type na merong 6 securing bolts. So hindi ito center lock na rotors. So sa wheel set naman tayo, dito nagkaroon ng mga magandang upgrade sa model na ito. Start tayo sa kanyang rims. Ang ikinabit ay Bontrager Kobe. Ito ay aluminum double wall alloy na at meron 28 holes para sa kanyang spokes at tubeless ready na rin ito. Next is ang front at rear hubs nito. Both ay Formula DC20 at 22 na 6 bolted na merong 100 at 135 mm na haba. Sa rear hub ay merong compatibility para sa 8, 9 at 10 speed na free hub at parehong gumagamit ng true screw or true axle. At lastly, ang kanyang tires, gumamit ito ng Maxxis Ardent na tubeless ready at EXO casing na ito. Ito ay folded type na. Merong Max 60 TPI at merong sukat na 29 by 2.40 mm. Sa components naman tayo na ikinabit, I think marami ang nakapansin na isang importanteng upgrade at nagpamahal sa model na ito ay ang kanyang dropper post na magagamit talaga pag ikaw ay magti-trail or mag-cross country races. So ang dropper post brand na ikinabit rito ay Transx JD XXP18 na merong 130 mm of travel.
Internal routing na rin ang cable nito for remote activation. Sa saddle ay Bontrager burst short na stainless steel ang railings. Next is ang kanyang cockpit na Bontrager alloy para sa handlebar na merong haba na 750mm at 15mm positive rise. Sa stem ay Bontrager alloy din na merong 50mm na haba at positive 7 degree rise at ito ay blender compatible na. So sa section na ito, pag-isahin na lang natin ang kanyang timbang at presyo at simulan natin sa kanyang timbang na merong 14.85 kg at merong itong safe working load na 130 kg, included yung rider weight. So ano ibig sabihin nun? So hindi mo siya pwedeng kargahan ng mga mabigat na bagay na mag-exceed sa 130 kg na safe working load dahil pwedeng masira o mabali ang batalya nito. Kaya kung itong model ang gagamitin mo for bike touring, be cautious lang sa weight distribution nito. And lastly, sa price naman tayo. So sa daming upgrade sa model na ito, medyo tumaas din ang SRP nito ngayon na umaabot ng 65k to 70k pesos. Unlike sa previous 2023 model na meron lang 42k to 47k pesos na SRP. So ano masasabi niyo mga kasigad sa bike model na ito? Papasok pa ba sa budget or medyo pricey na ito para sa isang intermediate level na mountain bike? So comment down below sa mga opinion nyo at open din ako sa mga suggestions from you guys para sa mga future bike review contents na gagawin natin. So hanggang dito na lang muna ang video na ito. Mag-ingat sa daan at sundin lang ang batas trapiko. Salamat at see you soon sa mga next videos upload ko.